Magandang araw po mga boss. Ako po ang inyong lingkod, Colonel Busita. Welcome po sa panibagong episode ng Boss Kita Podcast kung saan pinag-uusapan po natin ang mga isyong may kinalaman sa mga motorista, lansangan, tamang pagpapatupad ng batas at serbisyo sa bawat Pilipino. Kung bago pa lamang kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang ating mga videos upang mas marami pa tayong matulungan. Simulan na po natin ito. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire, katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Nagpapasikat lamang ba si Colonel Busita kaya tumutulong? May isang mayor po ang nagsasabi na si Colonel Busita ay nagpapasikat lamang kaya tumutulong sa mga motorista at nakabidyo pa ang ating mga ginagawa. Sa mayor na yon at sa iba pang may parehong pananaw, nais ko pong magbigay ng maikling paglilinaw. Nagsimula po akong tumulong noon pang naging sundalo ko noong 1988 at lalo pa itong naging bahagi ng aking buhay nang maitalaga po ako sa Highway Patrol Group noong 2006. Bata pa lamang po ako, nakita ko na ang malaking agwat ng mayaman at mahirap pagdating sa hustisya. Kapag mahirap ang inaapi, kadalasan wala nang lumalaban para sa kanila. Kaya iyon ang naging paninindigan ko. Hindi para sumikat, kundi para may tumayo para sa mga taong walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngayon, ginagamit natin ang social media. Bakit po? Dahil mas marami tayong naaabot kapag nakabidyo ang isang pangyayari. Natututo ang mga motorista, natututo rin ang mga pulis at mga enforcers kung ano ang tama at maling pagpapatupad ng batas. At higit sa lahat, nagiging babala ito sa mga abusado. May mga nagsasabi rin po na kaya natin ginagawa ito para kumita sa Facebook at YouTube. Kung iyon ang ating interes, hindi po natin papayagan ang ibang mga vloggers na gamitin ang ating mga videos. Pero alam naman po ninyo, pinapayagan natin sila. Maraming salamat sa lahat ng vloggers at content creators na tumutulong sa pagpapalawak ng ating advokasya. At para naman po sa mayor na nagsasabi na ako ay nagpapasikat lamang, simple lamang po ang solusyon. Turuan ninyo ng tama ang inyong mga enforcers. Kapag tama ang pagpapatupad nila ng batas at mga ordinansa, wala silang mabibiktima. Walang maargabyado, walang magsusumbong sa amin, at wala na ring dahilan para makarating pa sa amin ang reklamo. Sa lahat naman po ng sumusuporta sa RSAP, maraming salamat. Ang ating advokasya ay nihandog natin para sa Diyos at para sa ating bayan. At ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga problemang dinadanas ng ating mga kapatid na riders sa Baguio City, partikular sa muffler ng motorsiklo na sinasabing unauthorized kapag aftermarket ang muffler ng kanilang motorsiklo. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko ipakilala sa inyo ang aming Chief ng Operations sa Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, si Brother Carlo Hernandez. Magandang araw po, Colonel. Yes, magandang araw sa iyo at sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapatid nating riders. Brother Carlo, naalarma tayo dahil ang daming tumatawag ng mga riders at humihingi ng tulong dahil sa sinasabing hinuhuli sila ng pulis sa Baguio City. At ito pala, mga nakatalaga sa Baguio City Police Office, Traffic Enforcement Unit. Base sa records natin,
ilan na ang nahuli ng pulis? Currently po, Colonel, may nag-send na sa atin ng 7. 7 na sila. 7 na po sila na nag-send po sa atin ng TOP. TOP. So, nabanggit mo TOP. Ito ay deputized ng LTO. Yes, Colonel. Okay. Base sa mga complaints ng mga riders, ano ba ang proseso? Sila po ay sinisita. Dadaan naman po, Colonel, sa proseso na sinusukat po ang decibel meter Okay. ng nasabing muffler. Then ito naman po ay nakakapasa. Pasado. Opo, tama po, Colonel. Okay. Ngayon po, after po ng prosesong iyon, hahanapan naman po sila ngayon ng CSR or ng Certificate of Road Safety and ICC. Kapag wala daw po nito ang kanilang muffler, titikita na po sila. So, kung babalikan natin itong, Brother Carlo, itong nabanggit mo na CRS ito, hindi CSR. Ay, sorry po. Certificate of Road Safety. Kung matatandaan mo, nagsimula ito kay Attorney Santiago ng LTO Cebu, na kung saan marami na silang nahuli dahil sa sinasabing walang Certificate of Road Safety. Pero kung babalikan din natin, dahil mali ang kanilang ginagawa at walang legal na basihan, ipina-stop ito ng LTO Chief, ASEC Marcos Lacanilao. Naalala mo yan? Opo, tama po. Okay. At ito namang PS, ito ay Philippine Standard Opo, sticker. tama po. At ang ICC sticker din. Sticker din po. So, pag sinabi nating PS or ICC sticker, ang papasok sa ating isipan ay DTI. Tama po. So, sa madaling salita, kapag ka pasado sa test na ginawa ng pulis, pero walang Certificate of Road Safety, walang PS, Philippine Standard, or Yes, Mark. ICC sticker, Tama po. hinuhuli nila. Tama po. At nabasa ko doon sa files natin, sinasabing unauthorized muffler. Tama po. Okay. So, gusto nating banggitin sa mga police personnel assigned sa Baguio City Police Office na sa ngalan ng public service, sa ngalan ng tamang paglilingkod, itigil na ninyo ang mali ninyong ginagawa. Hindi ko sinasabing itigil na ninyo, hindi ang ibig sabihin nito, inuutusan ko kayo. Gusto kong ipaalala sa inyo, kayo ay police, kayo ay public servants, dapat tama ang inyong ginagawa. Lilinawin ko po, walang batas na nag-uutos na kailangan maghanap kayo ng Certificate of Road Safety. Wala ring batas na nag-uutos na ang muffler ay hanapan ninyo ang rider ng Philippine Standard, PS, sticker, or ICC. Now, kung kayo naman ay nagdududa kay Colonel Busita sa RSAP at hindi kayo naniniwala, pinakamabuti magsangguni kayo sa DTI at para malaman ninyo na mali at walang legal na basehan ang inyong ginagawa. Sa district officer naman ng LTO Baguio, pinapakiusap ko po sa inyo sa ngalan ng public service, gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Huwag kayong sunod-sunuran sa maling ginagawa ng pulis. Dahil hindi po kami papayag sa mali ninyong ginagawa. Doon sa mga pulis na may mga nahuli na at napagmulta na ang mga riders, mag-uusap po kami ng aming lawyer dito sa RSAP. At kami po ay magsasampa ng kaukulang kaso sa inyo sa Internal Affairs Service. Hindi pwedeng pabayaan ang mali ninyong ginagawa sapagkat kayo ay nakakaperwisyo sa buhay ng mga riders at buhay ng kanilang pamilya. Sa LTO District Officer naman, with all due respect, magtrabaho po kayo ng tama. Magsasampa rin kami ng reklamo laban sa inyo. Kaya for the meantime, pinakamaganda po, itigil na ninyo. At kung kayo naman ay may pagdududa, mag-usap kayo at magkonsulta sa DTI at sa higher office ng LTO para malaman ninyo na totoo ang aming sinasabi na mali ang inyong ginagawa. Paglilinaw po sa ating mga kababayan, mga motorista, lalong-lalo na sa Baguio City, hindi po namin ipinagtatanggol ang sinumang riders o motorista na tunay na may paglabag sa batas. Ang gusto lamang po namin bilang advocates, ipinatutupad ninyo ng tama ang batas. Maayos, patas, at alinsunod sa batas at umiiral na ordinansa. At banggitin ko na rin po kay Mayor Magalong. Mayor, sir, pakisuyo naman po, pakicheck ninyo ang mga pulis
na nakatalaga sa inyong area of responsibility. Kawaawa po ang kanilang mga nabibiktima. Yun lamang po, maraming salamat. At Brother Carlo, maraming salamat sa oras mo. Colonel. At bantayan nating mabuti ang mga kapatid nating riders. Doon po sa mga nahuli, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo para sa legal nating action na gagawin. Kailangan natin itong gawin para pigilin sila at turuan sila na gawin ang tama para sa inyo. Mabuhay po tayo. God bless. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire, katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Pag-usapan naman po natin ang napakaseryosong usapin. May isang ina po ang dumulog sa ating opisina at nakipag-usap sa akin. Ayon po sa kanya, ang kanyang anak na 13 years old ay hinahalay ng kanyang lolo, ang tatay ng kanyang live-in partner. Sila daw po ay dumulog sa police station ng Lucena City, pero ayon po sa ina, sinabihan siya ng policewoman na nakatalaga doon, ng investigator. At ang sabi, nanay, hindi sapat ang kwento ng inyong anak. Dahil nadismaya po ang mag-ina, mas minabuti nila na tumawag sa ating opisina. Nakausap ko po siya at ating pinayuhan na dumulog sa PNP Internal Affairs Service, Provincial, PIAS ng Quezon. At nung sila po ay nandoon na, tumawag sa akin ang ina, nag-usap kami. At kinausap ko po ang kawani ng nasabing Internal Affairs Service. At sa pag-uusap po namin, sinabihan ko po ang ina na i-loudspeaker ang kanyang cellphone. At inalam ko sa kanya, ang sabi ko, paano mo nalaman nanay na ang iyong anak ay hinahalay ng kanyang lolo, ng tatay ng iyong live-in partner? Napansin daw po nila na ang kanilang anak ay naging bastos, hindi magandang sumagot, at laging mataas ang boses. At dahil po doon, inamin ng anak na siya ay may pinagdadaanan. Yun nga po, siya ay hinahalay ng kanyang lolo. Matapos po na maipadinig natin sa kawani ng IAS, kinausap ko po siya at sinabi ko na base sa aming pag-uusap, may pagkukulang. Mayroong hindi nagampanan ang nasabing policewoman sa police station ng Lucena City. Kaya hiniling ko po sa kawani ng IAS na sa ngalan ng public service at alam ko na ang inyong mandato ay imbestigahan at panagutin ang pulis na nagkasala o hindi nagampanan ang kanilang trabaho. Kaya hiniling ko po sa nasabing kawani na imbestigahan at sampahan ng kaso ang nasabing policewoman. At hiniling ko rin po na sa ngalan ng public service, kanilang i-assist, samahan ang nasabing mag-ina sa Public Attorney's Office. At ayon naman po sa nasabing kawani ng IAS, gagawin po nila ang aming napag-usapan. Sa mga kapatid nating pulis, hinihiling po na sa ngalan ng public service, gampanan ninyo ng tama ang inyong tungkulin. Dahil kung hindi ninyo gagampanan, ang mararamdaman ng mga biktima ay wala silang kakampi. Ito po ay maaring magdulot pa ng mas malaking problema. Pwedeng manakit ang biktima o saktan ang kanyang sarili. Kung babalikan po natin ang nakaraang pamamaril ng 2 kabataan sa loob ng eskwelahan, ganun din po yung naganap sa Cavite na kung saan ang isang estudyante sinaksak ang kanyang mga classmates. Ako po ay naniniwala, kami sa ARSAP ay naniniwala na walang bata na likas na masama. Maaring nagagawa nila ito dahil mayroon silang pinagdadaan ng problema. Ano po ang relasyon nito?
dito sa ating usapin. Kailangan po ang mga pulis na dinudulugan ng sinasabing biktima, ginagampanan ng tama ang kanilang trabaho. Para sa ganon, maramdaman po ng biktima o ng mga biktima na mayroon silang kakampi at mabibigyan ng hostisya ang dinanas nila. Nabanggit ko rin po sa IAS na itong kasong ito ay ating imo-monitor at makikipag-ugnayan po tayo sa kanila para malaman natin ano ang development sa nasabing kaso. Paglilinaw po sa nasabing policewoman, kami po sa RSAP ay hindi nakikipag-away sa pulis. Ginagampanan lamang po namin ang aming advokasya, tumulong sa mga nangangailangan ng tulong na kapareho nito. Kung ayaw po ninyo na magkaroon kayo ng problema, gampanan po ninyo ang inyong sinumpaan tungkulin. Maging mabuti po kayo sa mga dumudulog sa inyo. At sa mga kababayan naman po natin na dumadanas ng problema at hindi nabibigyan ng tamang atensyon ng pulis, kami po ay narito para maglingkod sa inyo. Wala kaming hinihinging kapalit. Ang nais lamang po namin ay makapaglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya. Paglilinaw lamang po sa ating mga kababayan na maaring nalilito, ano ba ang advokasya ni Colonel Busita para sa motorista ba at para sa iba pa? Para po sa inyong kalaban, meron po tayong rehistradong organisasyon sa Securities and Exchange Commission. Number 1, Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP, advokasya para sa mga riders. Number 2, Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, para sa pangkalahatang motorista. At ang ikatlo po, Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Ibig sabihin po, kami po ay tumutulong din sa abot ng aming makakaya sa mga kababayan natin na hindi motorista. Itong ating advokasya ay may kabuuan na Tagalog version na responsableng serbisyo at advokasya para sa mga Pilipino, RSAP. Ang RSAP po at si Colonel Busita ay naglilingkod na walang pinipili at walang kinikilingan. Meron lamang po tayong isang pamantayan. Basta tama, kampi-kampi tayo. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire. Katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. At ngayon naman po, pag-usapan natin itong problema ng ating kapatid na rider na dumulog sa ating tanggapan. At ito ay maaaring dinadanas din ng marami nating kapatid na motorista, hindi lamang ng mga kapatid nating riders. Kapatid, base sa ating pag-uusap kanina, bumili ka ng motorsiklo hindi sa kasa. Opo, sa tao lang po, sir. Okay. Sa pagkakaalam mo, paano mo siya nakilala? May nagpakilala ba sa'yo o lumapit siya sa iyo? May nagpakilala lang po din sa akin, isang kaibigan lang din po. Yung tinutukoy mo na kaibigan mo, talastas mo siya o malapit sa'yo? Talagang kilala mo o parang bago mo lang siya nakilala? Isang taon ko na po siyang kakilala. Nakakasama ko po siya sa mga rides namin. At nabanggit niya po sa akin na meron nga daw po na kakilala siya na nagpapahulugan ng motor. So dahil sa pagkagusto mo na makabili ng motorsiklo, mayroon lang akong gustong itanong sa'yo, bakit doon sa pribadong individual ka nakipag-transact? Bakit hindi na lang sa kasa? Ang totoo po kasi niyan, meron po kasi akong isang motor dati. Ngayon, kasi dahil po sa kagustuhan ko magkaroon ng NMAX at mabilis lang po yung proseso, kailangan lang daw po ng down payment at one valid ID. So sa madaling salita, kaya nagkaroon ka ng ganitong transaksyon, ang gusto mo, mabilis. Yes. Tama? Kasi parang ang dating dito sa nakikita ko, parang yung kaliwaan lang, parang bumili ka lang ng candy. Tama ba? Yes, sir. Okay. So dahil nagtiwala ka,
nagkaroon ka ng motorsiklo, binili mo sa kanya, magkano ang down payment? 10,000 po. 10,000. Opo. And magkano ang monthly? 5,500 po, 5,500. 5,500. Gaano ka na katagal naghuhulog sa kanya? Nasa 8 months, 6 months, 8 months po. Okay. Tama. And paano mo nalaman na may problema? Nung that time po kasi nahuli po ako dito sa may Bacoor po. Upon verification po ng mga enforcer, nung tinignan po yung plate number ng motor ko, ang nakita po nila, pang ADB. Pero ang motor po, pang NMAX. Kaya nung hinanap po yung ORCR ko, binerify po nila. So, ibig sabihin, yung hawak mong ORCR at saka yung nakakabit na plaka, hindi para sa NMAX. Opo, pang ADB po, Okay. 160. Nung ma-discover mo na ganon, anong ginawa mo? Ang ginawa ko po, nakiusap po ako sa nanghuli sa akin at sabi ko nga po, biktima lang din ako kasi hulugan din po, pinakita ko lahat ng resibo ko. At yun naman po, pinagbigyan naman ako. Kinausap din po nila yung mismong may-ari ng motor. Yung binilihan mo? Opo, nung mismong officer na nanghuli sa akin. At sabi naman po nung may-ari ng motor, gagawin daw po niya ng paraan. At kinabukasan po, nagkita kami sa may Bacoor, Molino. At sabi niya sa akin, pahingi daw po ng ID ko at ililipat daw niya sa pangalan ko yung motor kahit hindi pa bayad. So, ang nangyari, nakakuha ka uli ng ORCR? Opo. May panibagong plaka? Wala pa po siyang plaka dahil kakalipat lang daw po sa pangalan ko. Okay. Magpagawa daw muna ako ng improvised plate. So, mayroon kang ORCR Meron na po. para sa NMAX, no? Opo. Tapos, ano pa sumunod na pangyayari? Ayun po, noong January po, naisipan ko po siya ipasok sa Joyride. Nung nandun na po ako, nag-requirements na, nung binigay ko na po dun sa ng Joyride, opisina, napag-alaman po na peke daw po yung hawak kong ORCR. Okay. Yun din po yung binigay sa akin nung may-ari. At sabi niya, kung di daw po ako niniwala, i-verify ko daw po sa LTO. Nagpunta po agad ako ng LTO Las Piñas. Pina-verify ko. At sabi nga po, peke daw po yung ORCR. At nag-second option po ako ulit sa LTO Imus. Ganun din po yung sinabi sa akin na yung hawak ko ay peke po. Tingnan po ninyo, no? Ganito yung mga manloloko talaga na challenge pa ang kapatid nating rider na kung gusto mo, i-check mo sa LTO, no? Apo. Parang nagpipretend siya at pinamumukha sa'yo na hindi kanya niloloko. Pero nung ikaw ay nag-verify sa LTO, natuklasan na fake uli Peke po. yung papel. Yes po. Dalawang LTO po. Yes. Then, binalikan mo siya, nag-usap kayo. Anong naging usapan ninyo? Nung time po, hindi na po ako nagparamdam doon sa kanya at lumapit na nga po ako dito sa tanggapan nyo. Dahil nga po, 2 beses na po ako niloko eh. Okay. Pero, bago ka lumapit sa amin, nabanggit mo sa ating kwentuhan kanina, lumapit ka sa CIDG. Hindi po. Kasi dito lang po talaga ako na lumapit. Pero may nabanggit kang CIDG. CIDG po, yun po yung sinabi ni attorney nung last lang po na pumunta po ako dito. Binigay niya po ako ng letter galing po dito sa opisina nyo. Papuntang CIDG. CIDG Imus po. Endorsement. Opo, endorsement letter. Okay, so may endorsement ang ating opisina sa CIDG. Opo. Ano naman ang ginawang aksyon ng CIDG? Ang inalong po sa akin ng CIDG, kumpletuhin ko po yung mga requirements ng yung mga peking papel. I-present ako daw sa Pati kanila. plaka, ano? Opo. Yun nga po yung nakasikaso ko. Ngayon po, yung mga plaka po na peke, nasa LTO po sa main. Kinuha po nila sa akin. Nung pumunta ka doon. Opo. So, sa madaling salita, yung gustong gawing trabaho ng CIDG, hindi nila magawa dahil yung kailangang ebidensya Nasa LTO po. nasa LTO. Opo. Now, nakipag-ugnayan ka na sa LTO. Opo, sinabi ko na naman po sa kanila, hindi po ako sinasagot hanggang ngayon. Nung pumunta rin po ako nung nakaraang Monday, sabi na sa Gensan po sila. Tapos, Sino may sabi? yung IT po nila doon sa yung IT po ni Sir Lito Litrero. Yun po yung kausap ko. Doon mo sinurrender yung Yung plaka at saka yung mga original na papel po. na sinasabing fake. Opo. Okay, so, linawin natin. Hindi makatrabaho, hindi makaproceed ang CIDG sa kanilang gustong action para sa'yo dahil yung mga ebidensya nasa LTO. Opo. Okay, sige. Magkikipag-ugnayan tayo sa LTO chief, no? Opo. Na
kung maaari, sa legal na proseso, magamit muna, mabawi natin yung mga fake na plaka at saka ORCR Yes po. para ma-submit natin sa CIDG at ma-actionan. May nadinig ako sa iyong kwento kanina, hindi lamang ikaw ang naloko nito. Opo, actually meron pong mas nauna pa sa akin. Sinabi ko rin po na lumapit na po ako dito sa tanggapan niyo at nakipag-coordinate din po ako sa LTO main. Tapos ang sabi po ng LTO sa akin, gawa daw po yung kasama ko ng letter at i-address daw po sa kanila. Kaya gumawa na rin po ng letter yung kasama ko na gano'n din po yung problema. Ang motor niya po ay NMAX din. Nasaan na yung motorsiklo niya? Nasa kanya po. Pero paano niya nalaman na fake ang mga papeles? Base rin din po sa LTO, sinend po sa akin yung picture, stencil ng motor. Tapos pina-verify ko po sa LTO nung nandun ako. At sabi din po ng LTO, pinakita mismo sa akin yung record na ang papel na hawak niya ay peke. Sa kulay pa lang po ng motor, magkaiba na. Okay. So, ganito ang gagawin natin, Gagawa tayo ng legal na dokumento, request, Opo. formal request, undertaking, na yung mga ebidensya mo at plaka ay makuha muna natin sa LTO. Opo. At sasabihin natin doon sa ating request na ito ay gagamiting ebidensya laban doon sa nagbenta sa'yo ng motorsiklo. Opo. At mas magiging mabuti kung yung iyong kilala ay magko-cooperate. Yes po. At gusto ko ipaalam sa ating mga kababayan, itong mga ganitong insidente ay hindi lamang dinadanas ng ating mga kapatid na riders. At kung hindi ako nagkakamali, kapareho ito ng bumibili ng mga motorsiklo, bumibili ng mga sasakyan na hulugan pa lamang at ibinebenta. Ginagawa ng fake na documents katulad ng sinabi mo, Yes sir. naghuhulog ka sa kanya monthly, di ba? Opo. So, base doon sa ating pag-uusap at base doon sa mga ibang dumulog sa atin, yung motorsiklo na napunta sa'yo, hulugan yon. Yes sir. Pero binenta sa'yo, kumukolekta, hindi iniuhulog sa kasa. Dahil kung maayos ang transaksyon na ito, wala sanang problema. Opo. At ang gusto nating iparating sa ating mga kapatid na riders, na katulad mo, kung kayo ay bibili ng motorsiklo, huwag kayong magmadali. The best na yung sa kasa talaga. Kahit pa ang gusto nyong bilhin ay second hand o brand new, iba pa rin yung sa kasa. Kasi kung may problema, madali tayong maghahabol. Di ba? Unlike yung itong dinanas nitong ating kapatid na rider, hindi natin masyadong alam kung saan siya hanapin. Pero ako naman ay kumpiyansa, tiwala ako sa CIDG na matatrabaho nila yan. So, gano'n na lamang kapatid, pansamantala, ang itutulong namin sa'yo, dahil meron naman ikaw initial na request sa amin, makikipag-ugnayan kami sa LTO Sir. para sa'yo. At gano'n din, nabanggit mo nga, tayo ang nag-endorse, yung opisina natin ang nag-endorse sa CIDG, at gusto ka naman nilang tulungan, kaya lang yung mga ebidensya wala pa sa kanila, Opo. di ba? Wala po sir. Okay, sige. Gusto ka naming tulungan, hindi lamang para sa'yo, hindi lamang para doon sa kilala mo, kundi para putulin itong mga ganitong maling gawain. Kasi kung ang mangyayari, hindi natin ito aaksyonan, marami pa siyang maloloko. Yes sir. No? At ang mabigat pa dito, kung sakali halimbawa ang maibenta sa iba ay nakaw, mas malaking problema. Opo. Or nagamit sa krimen. Kaya pinapaalala po muli sa ating mga kapatid na riders at iba pang mga motorista, ang ganitong problema ay hindi lamang mga riders ang dumadanas. May mga dumulog na po sa amin, nagka-problema rin, nakapareho nito, kotse, pick-up at iba pa. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag tayong bumili sa mga individual na hindi natin talastas, hindi natin kilala. Makakabuti kung tayo ay saka sa bibili. At kung second hand naman, makakabuti kung talagang kilala po ninyo o kamag-anak ninyo. Pero kung hindi ninyo kilala, doble ingat po. Dahil sa halip na giginhawa ang inyong buhay, magkakaproblema pa kayo. Doon naman po sa sinasabing mag-asawa,
na nanloko dito sa ating kapatid na rider. Paalala, bilang kapatid, alam nyo po, yung panloloko sa kapwa, yan ay hindi madaling takasan. Kung mapapansin ninyo, may mga sitwasyon na habang nakasakalsada ay pinapaslang na lamang. At yan po mga ganyang pinapaslang, yan ay may malubha o mabigat na pagkakasala o yung sinasabing may maling ginawa sa kapwa. Kaya pinapaalala ko po sa inyo, kung totoo na kayo ay mag-asawa, makakabuti magbago na kayo dahil kawaawa ang inyong pamilya kapag kayo ay pinaslang ng inyong biktima. Habang maaga pa, magbago na kayo. Huwag kayong manloko ng mga kapwa natin Pilipino. Ingat! Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung may mga issue kayong nais nating talakayin sa susunod na episode, mag-comment lamang po kayo sa ibaba. At kung kayo ay biktima ng pang-aabuso o maling pagpapatupad ng batas, huwag po kayong matakot. Narito ang RSAP, handang tumulong, handang maglingkod. At lagi nating tandaan, basta tama, kampi-kampi tayo. Ako po si Colonel Busita. Hanggang sa muli, lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng oras.